Magandang araw mga bata! Kumusta naman kayo mga anak? Mabuti naman kung ganon, ako'y nagagalak at kayo ay nasa maayos at mabuting kalagayan. Ngayon mga anak, bago tayo magsimula sa ating talakayan, tayo muna ay manalangin. Iyuko ang mga ulo, ipikit ang mga mata at ating damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ito na kami ay inyong pinag-ipon-ipon muli. Maraming salamat, Ama, sa kalakasan, sa paggabay at sa pag-iingat sa amin. Naway ngayong araw ay patuloy niyo po kaming gabayan at maraming matutunan ang mga batang ito. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan mga anak, maaari na kayong magsiupo. Ngayon mga anak, may lumiban ba sa araw na ito? Mapusay, dahil kayo ay narito lahat sa araw na ito. Ako ay lubos na nagagalak. Ngayon mga anak, para sa ating talakayan, ako ay may hinandang isang tula. Gusto nyo bang makarinig ng isang tula? Yan, kung gayon, manatiling nakaupo sa inyong mga upuan. Umayos. Huwag makikipag-usap sa inyong mga katabi at makinig ng mabuti kay Teacher Gil. Ang ating tula na tatalakayin ngayong araw ay ang tulang Ang Kapaligiran ni Binibining Lily R. Garcia. Ating kapaligiran. Nararapat nating alagaan sapagkat sa ating mamamayan, ito ay kayamanan. Nilikha ng Diyos ang mundo, kasama pati na ang mga tao. Lahat ng kailangan natin ay nandito sa ating paraiso. Mga hayop at mga halaman, dito sila ay naninirahan at di may kukubli ang kasiyahan ng mga nilalang sa kagubatan. Ngunit dumating ang araw ng pagbabago, mga gawaing di pag-aalaga sa ating paraiso. Sisirain ang mundo, makagawa lang ng mga produkto. Yan mga anak, ngayon pakibasa ngang muli ng sabay-sabay ang tula. Ayan mga anak, nagustuhan nyo ba ang ating tulang tinalakay ngayong araw? Yan, mahuhusay kung gayon. Si Ma'am Kim ay may hinandang mga katanungan. Ang inyo lamang gagawin ay magtaas ng kamay kung alam ang kasagutan sa mga tanong. Yan. Mga anak, tumutulong ba kayo sa pagpapanatili ng kalinisan ng inyong kapaligiran? Ayan, nakakatuwa naman at lahat kayo ay tumutulong sa pagpapanatili ng ating malinis na kapaligiran. Ngayon mga anak, pakibasa ngang muli ang unang stanza ng tula. Ating kapaligiran nararapat nating alagaan sapagkat sa ating mamamayan ito ay kayamanan. Ayan mga anak, base sa unang stanza ng tula, ano ang tinutukoy na dapat nating pangalagaan? Okay, Jessica anak? Tama, mahusay. Dapat nating pangalagaan ang ating kapaligiran. Ayan. Sino naman ang tinutukoy na dapat mangalaga sa ating kapaligiran mga anak? Okay, Anton anak? Tama, tayong mga tao o mga mamamayan ang dapat mangalaga sa ating kapaligiran. Ikatlo namang tanong, bakit kailangan nating pangalagaan ang ating kapaligiran? Okay anak, sa tingin mo bakit?
Christy. Tama, dapat nating pangalagaan ang ating kapaligiran dahil upang manatili itong malinis at tayong mga tao ay may malanghap na sariwang hangin at upang mapakinabangan pa ito ng mga susunod pang henerasyon. Mahuhusay mga anak, palakpakan nga ang bawat isa. Ngayon, basahin niyang muli ang ikalawang stanza ng tula. Nilikha ng Diyos ang mundo kasama pati ang mga tao. Lahat ng kailangan natin ay nandito sa ating paraiso. Sino ang lumikha ng mga tao at lahat ng bagay sa mundo, mga anak? Okay, have an anak? Tama, ang ating Panginoon o ang ating Diyos. Yan mga anak. Base sa ikalawang stanza ng tula, ano ang mga nilikha ng ating Diyos? Okay, David, anak? Tama, tayong mga tao at lahat ng bagay sa ating mundo. Ngayon, saan matatagpuan ang ating mga kailangan? Okay, Bea, anak? Tama, sa ating kapaligiran. Mahuhusay mga anak. Bigyan nga ng wow clap ang bawat isa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, wow, wow. Ayan, base sa ating talakayan, ako ay lubos na natutuwa dahil kayo ay maraming natutunan sa araw na ito. Ngayon mga anak, mangyaring magsitayo na ang lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata.